Hello, Cancer! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung epekto ng solar eclipse sa'yo and yung full moon ngayong October 2024. Okay? Ano yung maaaring maging effect nito sa'yo? Please do check your rising sign, moon sign, and sun sign. Ayan. So, maaaring may makuha kayong message doon. So, this is for Cancer and Cancer rising. Okay, let's start Cancer. Solar eclipse. Ito sa Philippines kasi magaganap to October 3. Pero depende kung nasaan ka sa mundo. Yung iba October 2. Ikaw na lang bahala mag-check doon. And then October 17 is the full moon. Ayan. Yung iba naman October 16. And ito ay actually uh, the new moon, this is solar eclipse, this is in Libra, and then yung October 17 naman na full moon ay mangyayari siya in Aries. Okay. Yung pag sinabi nating solar eclipse, actually yung itatagal nito pwedeng up to 6 months eh. Depende sa sa iyo, pero yung solar eclipse is about transformation, ending, changes, and pwedeng tumagal siya up to 6 months. Mga October, November, December, January, February, March, April, March to April 2025, mga ganun. Yung effect niya. Simulan na natin. Cancer, okay. Yung solar eclipse, October 3, October 2, sa iba. Well, the Mars, itong kasing planet of Mars nasa sign mo, no? So, this is new moon solar eclipse. So, maybe there's some kind of mga pagbabago or new beginning with regard sa iyong sarili. Pwedeng yung iba nadagdagan ng responsibilidad, no? And pwedeng during this month of September 2024, nagkaroon ka ng mga insights, no? Kung ano yung, alam mo na na mangyayari talaga itong mga pagbabago na ito sa sarili mo or itong mga responsibilidad na ito na pwedeng may kinalaman sa home, sa house, no? And sa nakukuha natin dito, there's this rebellious energy, the Lilith. The sign of Lilith is in Libra. It is your fourth house. So, yung iba sa inyo, there's a new beginning sa home, pero pwedeng hindi mo feel. Okay? Maybe with regards to your past, maybe may mga sumasalamin ngayon, new moon sa'yo, o itong solar eclipse, or mga parang kang biglang nakakita ng salamin ng buhay mo, nangyayari sa buhay mo. And there's this feeling na parang, dahil, also, malaki din ang effect nitong Mercury na ito Mercury is in your fourth house. And nagkakaroon siya ng conjunction. Mercury, Lilith, Sun, Moon, and the South Node. Ayan, lahat sila nagkakaroon ng conjunction. So, pwedeng may mga actions, may mga masabi sa'yo ang maybe yung mother mo or children mo, whoever these people na kasama mo sa tahanan, ang maging dahilan, or maybe people in the past, kasi South Node is also here, na pwedeng biglang makita mo yung sarili mo na parang hindi ka masaya sa kung ano yung kalagayan mo. And there's this feeling na kaya nangyayari yon ay dahil kagagawan mo rin, kasalanan mo rin with the Mars in your first house. So, pwedeng kaya naging ganon sila, or kaya ganon yung mga nasabi nila kung bakit nagkaroon ng new beginning or ending para sa'yo within the home is dahil sa ikaw ang nag-take ng actions regarding dito. Okay? And some of you, romance is also good during this time. Pwede magkaroon ng yung iba, pwede magkaroon ng limitation pagdating sa pagta-travel because of a partner, because of karelasyon.
Ayan, pwedeng sila yung maging dahilan kung bakit hindi ka makapag-take ng action regarding sa pagta-travel, or maybe may kinalaman sa mga taong malayo sa'yo, or maybe may kinalaman sa pag-aaral. Yung iba, okay, if you want to pursue something, so pwedeng because of a partner, pwedeng hindi mo mat or pwedeng mag-take ng, depende eh. Yung iba magte-take ng actions. This is a new moon, new beginning. So, yung iba, pwedeng magte-take actions regarding dito sa pagta-travel na ito, na pwedeng may kinalaman sa love. No? Or yung iba, pwedeng hindi makapag-travel because of love din. Okay? And, pag-usapan natin yung yung full moon naman. Full moon kasi, this is happening in your 10th house. So, yeah. So, yung iba sa inyo, there's some kind of healing na kailangan gawin regarding sa something na nag-end sa'yo na may kinalaman sa iyong career. Or maybe yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon ng changes or pagbabago, or like, there's also a high chance na yung iba sa inyo pwedeng during this time hindi ka muna makapagtrabaho because you are sick. Okay, you need to rest. Magpahinga. Na because it's forming a sextile, it's forming a conjunction with the Chiron, asteroid Chiron. So dahil dito, yung iba sa inyo, wait lang, hindi mo na ako makapagtrabaho ngayon, kailangan magpahinga. Okay? So, also, yung iba may kinalaman nito sa mga action na ginawa mo sa sarili mo. Like, hindi naman mangyayari sa yan kung hindi mo ginawa yung isang bagay na yung iba naman hindi naman regarding sa ginawa mo, but rather because you're sick. Yung iba because might be may ginawa ka na, so na aksidente ka, maliit or malaki. So pwedeng ito yung maging reason kung bakit kailangan mag-heal ka during this time. Okay? Especially it's forming a square. The Chiron is forming with a square with the Mars and the Pluto here. So ito, the big transformation, healing talaga ang kailangan gawain. And yung iba sa inyo, pwedeng may mga choices, mga actions kang ginawa na pwedeng pinagsisisihan mo na ito yung naging dahil na, teka lang, this is complete ending na, kailangan ko nang tanggapin na pwedeng may kinalaman sa iyong home, house, ayan. Yung iba, pwedeng may mga pagsisisi na ginagawa or nangyayari, but nakakita naman tayo ng during this time, there's this growth pagdating sa communication. So, pwedeng magkaroon ng, although hindi ka okay, maaaring may mga tao na nandyan na susuporta sa'yo at makikipag-connect sa'yo, makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng magkaroon din ng growth yung communication mo sa kanila dahil nandyan pa rin naman sila. Kung ano man yung mga bagay na nag-end sa'yo, hindi naman ibig sabihin nag-end din yung connection mo sa mga taong to, especially the Jupiter is in Gemini. So this is a lot of communication with these people na makakatulong sa'yo para mag-heal ka, maka-heal ka. Okay? And also, be careful lang sa kung ikaw ay may nakaka-connect na may kinalaman sa social media, like for example or with the use of technology, ayan, na yung iba high chance of you na may marinig kang hindi magandang balita regarding your boss, no? Or regarding with your career, kung ito ay may kinalaman sa technology, na ito yung magdulot para ikaw ay magalit. Kaya nga,
there's a high chance with the Chiron that this will teach you a lesson about these people na uh, medyo may power over you. Okay? And Neptune is also forming a trine. So, mag-ingat ka sa mga connect mo, nakaka-date mo, especially kung mga bago pa lang naman to. Kasi there's a possibility that you're wearing rose-colored glasses. Pag sinabi natin nakasuot ka ng ganong salamin, lahat na makikita mo doon sa tao or doon sa mga nakaka-date mo, nakaka-connect mo is parang maganda. Na parang it's like a dream. It's like something na gusto mo talaga. Like you're really in love with these people. Kasi hindi mo na nakikita yung mga red flags. No? But, ayan. So, pwedeng ito yung nagiging dahilan. For example, yung iba sa inyo, you are in a relationship. Na nagkaroon ng bagong relationship sa'yo. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit itong career mo ang nangyari sa halip na mas mapunta ka sa career na may mas better opportunity para sa'yo. Sinabihan ka na hindi pwede kasi malalayo ka sa akin. And then ikaw naman dahil you are really in love with that person, sasabihin mo ganto ganyan. Ay hindi pwede ganto ganyan. Hindi mo na i-accept si offer. So on tendency, there's a possibility na you are wearing rose-colored glasses because mas magbibigay ng opportunity sa iyo yun, yung tinanggihan mo. Tapos, mas pinili mo itong si love life mo na technically, pinai-in love ka lang pala niya. There's a possibility of that also, no? But, be sure na learn to communicate. Learn to communicate. And, pag nakipag-connect ka, communicate ka, mas maganda na you listen with your ear, with your mind open, hindi lang yung puro puso at mata mo nakabukas. Also use your logic. Okay, so that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Ma-appreciate ko yung comment ninyo. Maraming salamat. Bye-bye.